Alam niyo hindi po ako against sa online preaching. Eh, tatanungin niyo sa'kin, "Brother Chris, bakit ninyo kailangan i-post sa online ang inyong mga sermons?" For me, okay, number one, kapag may miyembro kang may sakit, it helps, right? O di ka makapunta ng church for whatever reason and makakapakinig ka pa rin ng word of God, that's great. Pero isang purpose po niyan is I would give an illustration para maunawaan po natin. Sa grocery, meron pong alam niyo yung mga free taste, 'di ba? 'Pag may bagong product, kunyari may bagong flavor yung Skyflakes, okay? Free taste, 'di ba? Ito po ang purpose po ng online preaching para sa mga unsaved. The reason why nilalagay po natin sa online, sa internet, yung ating po mga preaching is because of the fact na gusto po natin na yung mga na-save po natin ng mga tao is makita nila ano bang klase ng preaching meron sa Verity Baptist Church Cavite. Pero, eto po yung medyo mali na. Alam niyo, kasi isipin niyo yun, 'di ba? Yung free taste, 'pag tumikim ka ng isa, okey lang yun, eh, 'di ba? Tapos 'pag hindi mo nagustuhan, okey lang din, okey, no problem, right? Pero kapag ang buhay mo nakaikot na lang sa puro free taste, free taste, free taste, free taste, anong tawag sa'yo? Buraot, right? Kasi ang gusto mo na lang palaging libre. So, think about it, kapag ang isang tao puro na lang, online preaching, online preaching, online preaching, pero hindi ka naman pumupunta sa isang physical church at hindi ka naman nagse-serve sa isang local church, anong tawag sa'yo? Spiritual buraot.